Good morning, PDDY family. Ito po si Ate Dina, meron lang tayong announcement ng kaunti. Ito'y tungkol sa operasyon ng Caraga Region, PDDY, validation ng ID system. Suspendido ang kanilang operasyon under BOD Dominador Mirantis ng isang buwan mula noong March 21 hanggang April 21. So 21 tapos ang kanilang 1-month suspension, ngayon 22 na, 23. So magkaroon sana tayo ng announcement kung ano yung susunod ng mga hakbangin, kung ano yung mga conclusion na nangyayari ayon sa desisyon ng ating mga board of directors. Kaya lamang ayon sa availability na oras ng ating legal counsel, hindi natuloy ang meeting noong 22 ng hapon. 23 ng hapon, kanina, galing kami doon. So, bukas ng umaga, magkaroon tayo ng announcement kung ano yung kahinatnan sa meeting namin at ano yung magiging conclusion, ano yung mga resulta, kung ano yung magiging desisyon ng buong asosasyon. So, bukas ng umaga, magkaroon tayo ng announcement tungkol dito. Abangan po ninyo. Malaking announcement po ito. Sa ngayon, meron akong isisingit. Itong nabasa ko sa Facebook. Kailangan sagutin natin. Kasi ayon dito, isa itong Facebook account, Mark Jason Banay-Banay Katuburan. Taga saan na kaya dong? Ayon sa imong post, nakalagay dito, naara guys, unsa gyud ka tinuod ani update from General Secretary of PDDY, tapos loss registered na DI ning ila registration sa BIR. Basa-basa palihog og paki-share, nagutos ka. Paki-share, tapos uman kinta bayad man pa-registered. Ang nakabutang is free register to all Filipinos. Isa-isahin kong sagutin. Ang una kong sagutin tungkol sa legalities. Ang sabi mo, lost registered. Hindi kita masisisi. Pero ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nasabi mong lost registered. Ito kasing ating registration sa BIR, ito ay 2023. Wala tayong 2024. Ito, no? Okay. Alam niyo kung bakit naglabas ng advisory ang Bureau of Internal Revenue buong Pilipinas. Ayon sa advisory na kasaad to all concerned taxpayers, revenue official, and employees. Please be advised that effective January 22, 2024, the Bureau of Internal Revenue, BIR, will cease collecting the annual registration fee from business taxpayers. This change complies with Republic Act 11976, the Ease of Paying Taxes Act. As a result, business taxpayers are exempt for filing BIR number Form 065. Ito yung 065. Form 065. Nakasaan? Magbayad sana tayo ng 500 nito taon-taon kasi update lang naman ito kasi ang ating PDDY wala pa po itong negosyo. Nakarehistro tayo bilang association, non-profit, no income, no business. Kaya sa dami ng asosasyon na narehistro ngayon sa buong Pilipinas, walang mga negosyo. Kaya nag-announce sila ang lahat ng mga asosasyon under 065 exempted po sa bayaran, kaya hindi kailangan ipa-renew. Ang mandate nila,
sa pagkatapos ng fiscal year, sa December, pupunta tayo sa BIR uli para babaguhin ito at wala na po tayong babayaran hanggat hindi pa tayo nag-form sa isang korporasyon at magiging tayong magninegosyo na. So sa ngayon, exempted tayo sa bayaran, kaya ito ay mandato ng BIR buong Pilipinas. Kaya sa mga katulad nito nga nagsasalita, sa social media pa naman, lost, hindi kita masisisi dong. Siguro mag-research ka muna bago ka kung ano-anong sasabihin mo sa Facebook dahil hindi po maganda. Kung patulan kita dong, dalhin ko sa krami ito, sigurado ka. Pagpakaulaw ni sa among asosasyon. Isang malaking asosasyon sa buong Pilipinas ngayon. Kompleto tayo ng mga papiles, kompleto tayo ng mga GIS, lahat-lahat po. Comply lahat. Sasabihin mo lamang na lost sa BIR sa Facebook pa. Okay lang. Hindi kita masisisi. Kaya ako nagpapaliwanag. Andito ako ngayon sa inyo ngayon, nagpapaliwanag na ang mga association ngayon nga walang negosyo, walang business, no income, exempted sa bayaran sa mandato ito ng Bureau of Internal Revenue, BIR. So, meron kang sinasabi dito, nga ang sabi mo, magbayad man ta magpa-register nga pre-ban unta ang listing. Ang PDDY, hindi kami naglista ng libre. Kung meron naglista ng libre, baka iba yon, hindi po kami. Ang programa ng PDDY, ID system. Bigyan natin ng ID system na mayroong barcode ang mga Pilipino, preparation ito para magbenepisyo ang mga Pilipino. Actually, pattern ito doon sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, nagkaroon ng benepisyo ang mga citizen doon, mga bata, mga matatatanda, may benepisyo, may makukuha sila sa kanilang gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na Arabo ako punta ka doon sa kanilang munisipyo, magkakuha ka kaagad ng benepisyo. Hindi po, may proseso. Meron silang tinatawag nga Ikama ID. Yung mga pinanganak doon ng mga bata, yung mga citizen doon para makakuha ng benepisyo, may Ikama ID. Itong ating sa PDDY preparation ito para magbenepisyo ang mga Pilipino at uulitin ko, hindi po free ang registration. Wala kaming registration na free. ID system. Meron kaming mga ID system na may mga control number. Doon namin binibilang yung aming mga membro sa pamamagitan ng control number. Ngayon, itong control number na ito nga nasa ID, ito na rin ang magiging ninyong magbenepisyo eh. Alangan man magbenepisyo eh, nakapila kayo sa hahaba-habang bangko, wala kayong mga legalities, wala kayong mga magpapatunay nga kayo ay member. So, itong ating programang benepisyo, ay magme-member kayo habang tayo association pa lang kasi ang ating plano, gagawa tayo ng isang malaking korporasyon sa buong Pilipinas nga pagmamay-ari, sangkot dito ang mga Pilipino. Benepisyong pangako ito sa mga Pilipino at nasa unang hakbang pa lang tayo. Dito ay hindi free ang listing. Kung merong free ang listing, magka-alpha omega yon, hindi yung PDDY. Kaya suri-suring mabuti. Bago mag-comment sa Facebook na hindi maganda. Pag nakuhaan ko ng ebidensya, at ako ay magkapag-isip na dalhin ko sa Krami, may pamasay ka kaya puntang Manila dong? 3 patawag ko sa iyo. Pag hindi ka magkakarting na Manila, warrant of arrest, oral defamation ito. Kaya makikiusap ako sa lahat ng mga nariyan. Search muna, basa-basa, bago mag-post ng masama sa Facebook. Yun lamang po ang aking masasabi. So, as of now, magandang umaga sa inyong lahat. Bukas, meron tayong announcement tungkol sa Caraga Region. Maraming salamat.